Mga kwento ni Thelmo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay na malayang isiniwalat ng ating tagabahagi na si Roldan. 1972. Aklan. Bata pa lamang si Roldan ay hindi niya nakagisnan ng kanyang nanay Dordora. Buong buhay niyang hinahangad ang makita ito. Kahit isang sulyapan lamang. Tinatanong niya naman ang tatay ni Nestor kung bakit sila iniwan. Pero walang ibang bukang bibig ito kung hindi ang nag-asawa na ng iba. Iniwan silang bigla. Napaibig umano sa isang lalaki. Hindi sinasabi kung saan nakatira kaya bakanteng-bakante ang simpatya at diwa ng binata patungkol dito. Etong tatay niya, tila ba umiiwas kapag napag-uusapan ng ina. Makikitang wari kinakalimutan na nito ang lahat at piniling mamuhay na lamang nang walang pinagkakaabalahang iba. Hindi rasyonable ang dahilan. Ayon kay Roldan, napaka-imposible umano na iniwan sila at sumama sa iba. Dahil noong nabubuhay pa umano ang kanyang lola sa panig ng tatay ni Nestor, ay may nabanggit ito sa kanya. Ayon pa sa lola noon, hindi pwedeng makisama sa tao ang nanay Rodora. Kailangan itong lumayo para sa ikabubuti. Mahal na mahal daw si Roldan noon pero ano bang magagawa kung kapahamakan at banta naman ang kanyang dala. Ang dami ng mga sinabi ng lola pero puro talinghaga mga ito. Yun bang palaisipan? Malalalim na hugot. Pero alam niya sa sarili na taliwas ito sa mga sinabi ng kanyang tatay. Nakukuha niya kasi ang mga kahulugan. Naiisip niya baka mayaman ang nanay Rodora at maaaring may humadlang sa pagsasama nila ni tatay Nestor. Ito lamang ang namumuong konklusyon na siya namang nagpapaantig ng pagnanais ng binata noon para masilayan ang ilaw ng tahanan. Natanong niya din ang madalas na bumibisitang ginang sa kanila, kapatid ng tatay na si Tia Elena. Ang sabi nito, totoong umalis umano ang nanay ng binata. Nasa malayong lugar ito at hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit lumisan. Etong si Tia Elena ni Roldan, kung ituring siya nito ay parang anak na. May pasalubong kasi si Roldan na iba't ibang prutas. Basta napakabait umano nito sa kanya. Kasundo daw ni tatay Nestor si Tia Elena. Sobrang lapit nila sa isa't isa na parang kambal na magkakapatid. Basta ganun lamang ang nakikita ni Roldan sa mga ito. Kapag sinabi ng tatay na bumalik kinabukasan, babalik daw ito. Kapag nagtatakda ng araw ang tatay, doon niya nakikita ang tiya. At kung may hinihiling na kung anong pasalubong, tiyak pagbalik ay dala na yon ng ginang. Ang hindi niya alam kung saan ba nakatira itong si Tia Elena. Nga pala, na mga panahong ito, nasa edad 17 taong gulang na si Roldan. Payak ang pamumuhay nila, nakagaya lamang din sa mga residenteng nakatira sa kanilang lugar. Sa bukid banda ito ng Kalibo, na ang pinagkakaabalahan ng kanyang tatay noon ay pagtatanim. Bukod pa diyan, karpintero din ito at marami ng proyektong natapos. Kung kaya naman kahit simple ang buhay, nakakaraos sila kahit papano. Nakapagtapos ng sekundarya itong si Roldan. Pag-aaralin sana siya sa kolehiyo noon sa sentro ng Iloilo. May tiyo kasi doon si Roldan na siyang pwedeng tirhan ito sa oras na ginustong mag-aral. Kaso ay umiling si Roldan.
Pinili niyang tulungan muna ang ama. Lalo na't parami ng parami ang parokyano noon na nagpapagawa ng bahay. Gustong maging katuwang ni tatay para kahit papano hindi na kumuha pa ng makakatulong na iba. Doon na lamang sa kanyang sahod imbis na sa iba nun. Kung kaya naman walang nagawa itong tatay sa naging desisyon ng anak. Pero sa oras na magpa siya itong mag-aral, susuportahan niya umano sa abot na makakaya. Ang problema nga lang noon ay nasobrahan sa sipag si Roldan. Paano ba naman kasi, kahit gabi na, nagtatrabaho pa rin ito. Matapos samahan ng tatay sa pagkakarpintero, pumuslit naman ang binata sa kanilang bukid para palawakin ang maisan. Kung minsan pa, nagtatanim si Roldan ng mga puno ng himelena. Napakasipag umano nito. Sobrang layo sa ilang kabataan noon na puro tambay lamang ang alam. Madalas, napakalalim na umano ng gabi kung umuwi itong si Roldan. Minsan ay hindi natitiis ni Tatay Nestor. Sinusundo niya ito. Nababahala kasi noon ang padre de pamilya. Dahil nga kalat ang bali-balitang maraming gumagalang aswang. May ilan na nga umanong natugis at napatay na mga tao. Bale, nakakaya ng mga tao na patay ng aswang. Pero hindi pa rin dapat magpapakampante. Kung may tatanong, sikat ang aklan sa mga ganitong nilalang noong mga panahon na yon. Hindi naman natatakot si Roldan kahit ano pang abiso ng ama. Likas na matapang itong si Roldan. Siguro ay epekto umano ito sa nangyari sa kanya noon. Minsan ang binagat si Roldan ng aswang nung bata pa ito. Kasalukuyan noon siyang papauwi galing eskwelahan nang bigla na lamang umanong may humarang na tao. Babae ito at napakapangit umano ng mukha noon. Nanlilisik ang mga mata na natatabunan ng mahabang buhok. Partida, maliwanag pa ng mga sandaling yon, pero nakapagtatakang nagpakita ang nilalang. Hinabol umano si Roldan ng nilalang na yon. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa naipit siya. Umiiyak si Roldan. Naubos ang takot at napalitan ng pagkadesperado. Mantakin niyo, hinamon niya umano ang aswang ng suntukan. Gusto niyang makipagpatayan. Lumapit pa siya dito at panaydabog pero bigla na lamang umanong umalis ang nilalang na yon. Mga kagiliw, ipapaliwanag ko sa inyo ang sitwasyon kung bakit tumapang na lamang bigla si Roldan. Nasagad ang takot ni Roldan at dahil dito, sumabog at napalitan ng walang katumbas na tapang at pagkadesperado. Diba, madalas nangyayari ito sa isang tao. Kapag naubos ang takot, pasensya at iba pa, ang balik nito ay kabangisan na higit pa sa baliw. Huwag niyong itanggi dahil alam kong naranasan niyo na rin ito at marahil hindi niyo lang napansin nun. Kaya masasabi kong totoo itong kwento ni Roldan. Ang sabi niya sa kanyang ama, napakaraming tao umano sa kanilang lugar. Hindi lamang siya ang gumagala tuwing gabi kaya kampante siya sa kanyang ginagawa. Naku naman tay, tingin nyo kaya, mauulit pa yung nangyari dati? Maliit pa ako nun. Paano na kaya ngayon, di ba? Huwag kayo matakot para sa akin. Anak, oo, tama ka. Malaki ka na. Kung tutusin kaya mo na mabuhay kahit wala pa ako. Pero anak pa rin kita. At bilang ama, poprotektahan kita. Naniniwala naman akong hindi lamang ikaw ang gumagala. Maging ako nga'y ginagabi rin eh. Pero, anak kasi, walang minti sa tiyamba. Malay mo, kung yung dating nilubayan ka lang ng aswang,
Baka iba na yung kahihinatnan mo ngayon. Matapos makapagsalita ng tatay ni Nestor, nagkibit balikat na lamang si Roldan at habang papasok ng bahay, umiling pa ang binata. Isang araw, hindi maganda ang naging pakiramdam ng tatay ni Nestor. Trinangkaso ito, buhat ng ulan at init kasi habang nagtatrabaho. Ang nangyari, lumiban muna ito sa pinapagawang bahay ng isang pamilya doon. Total, pagtatambak lang naman ng lupa ang gawain sa nasabing proyekto. Kaya si Roldan na lamang ang gagawa nito. Puspusan ang naging trabaho ni Roldan hanggang sa inabot na ng hapon. Uwian na sana, kaso minabuti ni Roldan na tapusin na lamang ito. Dahil konti na lang naman. Kahit papano, ibang gawain naman ang babalikan kinabukasan. Sinita pa siya noon ng pamilyang nagpapagawa ng bahay. Kaso ayon sa binata, huwag daw mag-alala dahil hindi kasama sa sahod yon. Mga 10:00 na ng gabi nang natapos si Roldan. Habang binabagtas niya ang daan pa uwi, bigla namang umulan. Kaya naman pumuslit na muna ang binata sa isang kamalig malapit sa kanilang uma. May malapit na bahay doon. Ang nakatira dito ay kamag-anak lang din nila. Matagal humupa ang ulan. Maghahating gabi na yon, pero patuloy pa rin sa pagbuhos. Hanggang sa naging ambon na lamang ito. At dito'y papauwi na sana si Roldan. Kaso, ilang segundo lang, may napansin siyang tila tao doon sa kabilang parte ng taniman. Nakatayo lamang ito. Nasa gilid yon ng puno ng niyog. Nagtataka ang binata dahil malalim na ang gabi at alam niya sa sarili na wala ng tao sa lugar. Ang malapit na tahanan doon, namumutawi ang katahimikan. Sinipat niyang maigi at inobserbahan hanggang sa nawala na lamang ito bigla. Nanlaki ang mga mata ng binata noon. Ayon pa kay Roldan, hindi siya nalilingat noon. Talagang nakatitig lang siya pero bigla na lamang itong naglaho. Hindi kalayuan ang kabilang bahagi at may ilaw na tumatama doon mula sa malapit na bahay. Magpaganon pa man, hindi niya na lamang pinagtuunan ng pansin yon. Umuwi na si Roldan at habang papalayo, nakakarinig siya ng sigawan mula doon sa bahay malapit sa kanilang maisan. Huminto si Roldan at sinipat yon. Nakita ni Roldan na nagtatakbuhan ng mga tao. Tapos, ang padre di pamilya doon ay itago na lamang natin sa pangalang mga Alfonso. Bitbit ang itak at panay sigaw ng aswang. Mabilis na bumalik si Roldan. Hanggang sa may napansin siyang gumagapang sa gilid ng maisan nila. Hinala ni Roldan na aswang ito. Kung kaya naman binagat niya yon habang nakaumang ang itak sa kamay. Marahan siyang gumilid at nang malapit na ang aswang, sinunggaban ito ng binata. Pero mabilis itong nakailag. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nilundagan siya ng nilalang na yon. Dahilan naman para matumba ito sa may maisan. Pumatong sa kanya ang nilalang at hindi nakapanlaban ang binata. Kitang-kita niya ang mukha nito, pero naiiba sa bumagat sa kanya noon na para bang isa itong lalaki. Sumigaw ng tulong si Roldan. Nakita niyang rumesponde si Mang Alfonso, pero nang makalapit ito, sinunggaban ito ng nilalang at kitang-kita ni Roldan kung paano magpumiglas ito habang paulit-ulit na kinakalmot. Mabilis na bumalikwas ang binata. Hindi niya alam ang gagawin. Hanggang sa may bigla na lang sumulpot doon na isa pang nilalang at sinunggaban ito
yung sumusunggab kay Mang Alfonso. Takang-taka si Roldan. Paano ba naman kasi? Para bang iniligtas sila noong kararating lamang na nilalang na yon. Patuloy yung pagbubuno hanggang sa tumakbo daw yung isang aswang at ang naiwan doon ay yung tumulong. Tumitig ito saglit kay Roldan at umalis din kaagad. Ayos ka lang ba dong? Bungad ni Mang Alfonso. Naging magaan ang loob ni Roldan dahil walang sugat ng matanda. Hindi pala napuruhan ito. Nagpatuloy naman ng magsasalita ang matanda na ilang gabi na daw dumadalaw ang aswang sa kanila. Buntis kasi umano ang anak niyang panganay. Hindi kumibo si Roldan. Tumango lamang ito at umuwi na. Pinigilan pa siya ni Mang Alfonso pero hindi na sumabat pa ang binata. Nabalot ang isip niya ng pagtataka. Naalala niya kasi na yung aswang na biglang dumating, ito yung bumagat sa kanya noon. Kaparehang-kapareha ng itsura. Humaba nga lang ang buhok ng konti. Babae din kasi ang nagligtas sa kanila noon. Nang mapalapit na sa bahay, nakita niya naman ang tatay na papasalubong sa kanya. May bitbit itong itak na wari ba'y nagmamadali. Kaagad tinanong si Roldan kung ayos lamang ba ito. Nang marinig yon ng binata, napakunot ang mukha niya at nagtaka na para bang alam ng tatay ang nangyari sa kanya. Kinapakapa pa siya nito at sinuri ang kanyang katawan. Ang sabi, may sugat ba umano si Roldan? Wala naman tay. Pero teka, paano niyo nalaman? Ang alin? Ang nangyari sa'yo? Ang aswang? May nakapagsabi sa akin. Kaya nga pupuntahan ko sana eh. Kaso papauwi ka na pala. Nasaktan ka ba? Umiling si Roldan. Pero naroroon pa rin ang pagtataka. Malayo ang bahay nila sa taniman ng mais. Napaka-imposible umanong may ibang nakakita at nakapagsumbong kaagad sa kanyang ama. Isa pa, sobrang bilis ng pangyayari. Kung may nakapaghatid man ng balita, maaabutan niya sana ito. O makakasabay man lamang pauwi, di ba? Pero hindi niya na lamang pinagtuunan ng pansin. Inisip niya na lamang na baka nangyari ngayon. Pagod na pagod si Roldan. Hindi na nakapaghapunan ito. Humiga kaagad para ipahinga ang katawan. Itong bahay nila Roldan ay katamtaman lamang ang laki. Gawa sa amakan at pawid. Isa lamang ang silid at may sakto sa laki na sala. Wala silang maayos na palikuran kung kaya kung saan-saan na lamang sila pumupuslit para magbawas. Pero malayo sa bahay. Alam niyo, tuwang-tuwa talaga ako kay Roldan. Dinitali niya pa talaga ang palikuran. Tuwa na may halong pagkaawa. Ganoon naman ang mga bahay sa liblib. Hindi naman sa nila lahat pero may ganito talaga na walang maayos na palikuran. May beranda umano ang bahay nila. Pero kakakumpuni pa lamang ito ng kanyang tatay. Ginawa yung beranda kasi kapag sabagat daw ang ulan, pinapasok ng tubig ang kanilang sala. Isang palapag lamang kasi yon at ang silid lang nila ang nakaangat sa lupa. Tapos ang kabuuang postura ng lugar, bukid pero may kalsada naman. Yung maisa nila ay malapit daw yon sa may kalsada at doon ay may mga panakanakang bahay. Bali nasa liblib banda ang bahay nila. Maraming araw ang nakalipas nun. Balik sa dating gawi. Trabaho ng puspusan at gabi pa rin umuwi itong si Roldan. Ang tatay ni Nestor noon ay nasanay na lamang. Si Roldan, hindi nawawala sa isip niya ang tagpong yon. Pinabagabag ang binata. Hindi nga daw siya noon nagkaroon ng maayos na tulog. Kung gayon pala,
yung pagbagat ng aswang dati sa kanya. Wala talagang gagawin yon. Dahil kung meron pa, sa liit niyang yon, dapat ay pinaslang na umano siya pero tahimik daw itong umalis noon. Ang tanong, bakit? Bakit niligtas siya o niligtas sila? At sino ang aswang na yon? Hanggang sa umabot na sa punto na yung nagkabuhol-buhol na palaisipan sa kanyang diwa patungkol sa kanyang nanay, tila ba nagkakaroon na ng kasagutan. Wika pa niya sa sarili niya, hindi kaya nanay niya yon? Isang hapon, habang abala ang tatay niya noon sa pagpapakain ng mga alagang manok, lumapit siya dito at nagtanong, "Tay, huling tanong ko na ito patungkol sa nanay. Pagkatapos hindi ko na kayo kukulitin pa. Pero gusto kong marinig po yung totoo Dahil kung hindi, maglalayas ako at hindi na magpapakita pa dito. Hirap kasi mamuhay ng puro na lang katanungan yung bumabalot sa isipan ko Matapos marinig ng ama mga sinabi ng binata, kitang-kita sa mukha nito ang mabilis na pagkabalisa. Yun bang lumiit ang mga mata na wari ba'y naguguluhan? Tapos parang may sasabihin pero nagdadalawang isip. Hanggang sa, "Doon tayo sa loob, anak." Naupo silang dalawa sa papag. Magkaharap at sobrang seryoso ng mukha ng tatay. Hanggang sa sinabi nito na hindi daw umalis ang nanay ni Roldan. Nasa paligid lamang ito ng bahay pero hindi nakikilala ng binata. Dagdag pa ng tatay, ito daw yung babaeng madalas bumisita sa kanila. "Sino, tay? Yung kapatid nyo? Si Tia Elena?" "Hindi ko siya kapatid. At hindi Elena ang totoong pangalan niya. Kung di Rodora. Siyang nanay mo. Matagal mo na siyang nakikita, anak. Matagal na." Matapos marinig ni Roldan ang mga salaysay ng ama, para umano siyang binagsakan ng kulog at kidlat. Hindi kaagad nakapagsalita si Roldan. Nangingilid ang luha niya sa mga mata at lumabas ng bahay. Sumunod naman si Tatay Nestor. Ang sabi pa nito, malaki ang naging kasalanan niya kay Roldan. Ikinubli ang lahat para na rin sa ikabubuti. Para na rin lumaki si Roldan ng normal at hindi maimpluwensya ng kababalagan. Dagdag pa ng Tatay Nestor, aswang si Nanay Rodora. At ito umano ang nagatid ng balita na may umataking aswang kay Roldan. Mabuti na lamang umano at naabutan niya. "Bakit, tay? Bakit kailangan niya ikubli sa akin? Alam niyo bang malaking epekto sa pagkatao ko yung walang ina? Aswang man o hindi, pero hindi dapat kinukubli. Nasaan siya ngayon?" Hindi kagad nakapagsalita ang Tatay Nestor. Muling nagtanong naman ang binata. Hanggang sa dito na sinabi ng tatay na nasa loob daw ng gubat. Sa puntong yon, tanghali, nang marinig ni Roldan ang mga isiniwalat ng ama. Walang ano-anong umalis ito. Wala namang ibang gubat sa lugar na pinakamalapit kung hindi ang nasa likod lamang ng kanilang bahay. Tinawag pa siya ng ama at sinabihang hindi daw matatagpuan ni Roldan ito. Hayaan na lamang daw ang nanay para na rin maging panatag ang sarili. Pero hindi nakinig si Roldan. Itinuloy pa rin niya ang akbang kahit wala siyang kasiguraduhan. Wala na daw siyang pakinoon. Mapaaswang man o hindi. Basta nais niyang makausap ang ina. Halong pananabik at pagkatakot, pero hindi na alintana yun ni Roldan. Ginalugad niya ang gubat. May mga bahay sa loob,
Pero mga kubo lamang itong ginawang tambayan ng mga mangangaso. Hanggang sa naalala ni Roldan ang sinabi ng bumibisitang babae noon. Gustong-gusto niya ang lugar na tinawag na Pang-as. Ayon naman kay Roldan, ang Pang-as o mano ay isang pampang. Medyo malayo nga lang. Bukod pa diyan, naging bukang bibig ito ng kanyang tatay noon na kapag nagkaroon ng pagkakataon, pupuntahan nila ang lugar na yon. Dito na pag-isip-isip ni Roldan na baka doon nakatira ang kanyang nanay. Malayo pa, pero pinuntahan niya ito. Alam niya naman ang lugar dahil makikita ito sa kanila banda. Hapon na nang nakarating si Roldan. Napakaliblib at nakakatakot umano ang mga postura ng mga puno noon. Tanaw niya na ilang distansya ang Pang-as. Naglakad siya palapit doon hanggang sa makakita siya ng kubo. Malinis ang kapaligiran at halatang may nakatira dito. Sa baba lamang ito ng Pang-as, kinakabahan si Roldan. Nagdadalawang isip itong tumuloy na para bang may nag-uudyok sa kanya na bumalik na lamang. Pero naroroon na siya, kung kaya tinatagan niya ang sarili. Hindi man siya sigurado kung ito ba ang tirahan pero lumapit si Roldan nun. Malayo pa lamang ay may nakasilip na sa may bintana. Nanlaki ang mga mata ni Roldan dahil ito ay walang iba kundi si Elena, na kung saan ito daw ang nanay niya na si Rodora. Hindi alam ni Roldan ang nararamdaman. Para ba umanong maiiyak siya noon? Biro mo, matagal na palang nakikita niya ang nanay. Nakatitig yun sa kanya. Nawari ba'y nagtataka pa? Huminto si Roldan. Nakikita niya ang suot nito. Parang basahang damit at ito yung damit ng aswang kagabi. Tuluyang bumigay si Roldan. Hindi niya napigilang umiyak. Naaawa siya sa kanyang nanay. Alam niyang hindi na napapangalagaan ang sarili. Nasipat niya ang loob ng bahay. Isang palapag lang kasi yun na nakapatong sa malapad na bato. Masahol pa sa dukhang daga na mas lalong napagkirot ng puso ni Roldan nun. Oh, napabisita ka Roldan. Ang layo naman ang pinunta mo. Ano bang sadya mo dito pamangkin? Bungad ng ginang nun. Napakalumanay ng pagkakatawag. Si Roldan naman ay napabuntong hininga. Tumingala dahil patuloy sa pagluha ang mga mata. Kaya palang bait mo sa akin. Kaya pala para mo akong anak kong ituring. Ikaw pala talaga yung nanay ko. Nay, pwede ba kitang mayakap? Pwede ba yun, Nay? Payakap naman, oh. Ngumiti ang ginang nun. Tumango ito at mabilis na lumabas ng bahay. Sinalubong kaagad ni Roldan at niyakap ng mahigpit. Humagulgol ng iyak si Nanay Rodora. Hinalikan sa pisngi si Roldan. At ang sabi pa nito, nahalikan niya na daw sa wakas ang kanyang anak at nayakap pa. Matagal niya na sana umanong ginawa ito pero nakamulatan na ni Roldan na tiyahin lamang ang turing sa kanya. Kaya iniingatan niya na lamang ang reputasyon. Si Roldan, sobrang gaan ng kanyang loob. Para umano siyang lumulutang sa ere nun. Maluwag na maluwag ang kanyang damdamin. Walang kapantay na saya umano yon. Ang sabi pa niya, hindi daw dapat kinubli dahil kahit hindi man daw nila sabihin, ay matagal na siyang nangungulila sa ina. Hindi na importante sa kanyang pagkatao dahil alam niya naman sa sarili na kahit anong mangyari, nanay niya pa rin ito. Ipinaliwanag ni Nanay Rodora ang lahat.
Ipinagbabawal daw sa kanilang uri ang magkaroon ng relasyon sa isang tao. Pero ano bang magagawa niya? Oo at aswang siya pero ang puso niya ay tao pa rin nun. Nang mabuntis at maisilang si Roldan, nalagay umano sa peligro ang buong pamilya. Maging ang mga lolo at lola ni Roldan. Katunayan, ang ikinamatay ng lolo ni Roldan ay ang kauri din ng nanay niya. Sinubukan kasing hadlangan ng mga aswang habang isinisilang ang paslit nun. Kaya ayon, napahamak. Mabuti na lamang daw at may albularyong dumating. At dahil dito, naisilang si Roldan ng maayos. Pero hindi ibig sabihin nun na ligtas na, dahil patuloy pa rin sa paggambala ang mga nilalang. Yung albularyong tumulong, maging yon, pinatay. Kaya naman pinili na lamang ni Nanay Rodora na lumisan. Tapos si Roldan umano ay ipinadala sa Iloilo. Doon ito lumaki hanggang nag-edad 3. Saka pa lamang kinuha pabalik ng kanyang ama. Wala naman daw panggagambala na nangyari. Marahil ay inisip ng mga aswang na wala na yung bata. Patay na yon, pero buhay pa pala. Magpaganon pa man, hanggang masid na lamang si Nanay Rodora. Kapag nagpakita kasi siya ng motibo, malamang sa malamang ay papatayin si Roldan nun. Anak, sana naman naintindihan mo. Maging ako ay gusto kitang yakapin. Gusto kong ipadama ng buo sa iyo ang pagmamahal ng tunay na ina. Pero mapapahamak ka kasi. Nung isang gabi, kamuntikan ka pang mapatay. Mabuti na lang naroon ako. Mag-iingat ka lagi ha. Huwag ka magtatagal dito at baka may nakamasid sa atin. Tumango si Roldan. Yung hindi resonableng naging resonable na. Sakripisyo yon at kapwa sila masasaktan. Ilang saglit lang. Ililikas kita dito, Nay. Magpakalayo-layo tayo. Doon tayo sa ibang isla. Isama natin si tatay. Nay, hindi po sapat sa akin yung hanggang tingin lang. Kagaya na lang ng nakikita ko sa iyo ngayon. Mas masasaktan lamang po ako. Aalagaan kita, Nay. Mahal na mahal kita. Makalipas ang ilang araw, kinausap ni Roldan ang kanyang ama. Lalayo daw sila sa lugar. Kasalukuyan silang nasa likod ng bahay. Pero ang sabi naman ng padre de pamilya, nakapundar na sila dito at dito din nabubuhay. Bakit ay? Hindi po ba pwedeng magsimula ulit? Gusto ko makasama yung nanay at alam kong gusto mo rin yon. Anak, lumisan man tayo, masusundan pa rin tayo ng mga kauri ng nanay mo. Walang imposible sa mga aswang, Roldan. Kung pwede pa yon, dapat ginawa ko na yun noon pa, di ba? Kung ganun po, kung walang kalayaan, bakit hindi na lang po lumaban? Bungad ng binata nun. Umiling ang tatay. Hindi nga kinaya umano ng isang albularyo. Paano pa kaya sila? Walang laban sila sa aswang. Kung malakas patay, bakit may natatagpo ang patay sa kanila? Tay, alam mo yan. Aswang sila pero hindi Diyos. Narinig ko pa nga na 5 mga aswang na napatay dito sa lugar natin, banda. Alam mo yun eh. Isa yun din sa dahilan kung bakit ko gustong ilikas yung nanay. Hindi lang aswang yung kalaban niya. Tao din. Na mga puntong yon, sa hindi malamang dahilan ay naroon pala si Nanay Rodora. At nakikinig ito. Bigla na lamang itong sumabat. 2 na lamang umano ang natira sa mga hadlang. Inisa-isa daw ito ni Nanay Rodora noon. Kagaya niya ay nais din niyang makalaya kung kaya naghanap siya ng paraan. Humahanap lamang ito ng tiempo at papatayin ni Nanay Rodora ang 2 natira na yon. Nagkatitigan umano si Roldan at Tatay Nestor.
Total, wala din naman silang tigil sa pananalasa. Siguro makatarungan ang pagpatay ko sa kanila. Anak, ang mga natagpuang patay, hindi tao ang pumatay. Kung hindi ako, walang kakayanan ng tao na manlaban sa isang katulad ko. Sambit ni Nanay Rodora na siyang ikinangangan naman ni Tatay Nestor. Oo, namamayagpag nga ang mga aswang. Pero nakapagtatakang kaya itong patayin ng isang tao. Kaya pala, dahil kapwa aswang lamang din ang pumaslang at si Nanay Rodora ang dahilan. Wala man lamang abiso sa kanya ito. Bumibisita sa bahay pero napakakalmado lang. Magpaganon pa man, animoy naging maluwag ang pakiramdam ng tatay. Maging si Roldan noon ay ganun din ang nararamdaman. Kaagad na nagmungkahi si Roldan na tutulong siya. Pero ayon sa kanyang ina, hindi daw pwede. Mas maganda umano yung palihim ng walang mabubulabog. Walang alam ang mga kauri umano ng nanay na siya rin ang pumaslang, kaya dapat ay panatilihing lihim ito para maging malaya siya sa kung anong gagawin. Tumangulang ang mag-ama. Nakasimangot ang mukha ni Nanay Rodora. Indikasyon na seryoso ang nanay sa kung anong gagawin. Ayon kay Roldan, 2 buwan nang nakalipas. Umugong ang balitang may patay umano na natagpuan sa liblib nun. Kinabahan ng binatilyo. Paano ba naman kasi? Ang pagkakalarawan sa patay ay babae na nasa husto na ang edad. Inaakala niya noon na baka si Nanay Rodora na yon. Walang ano-anong sinabi niya sa tatay ito. Nang malaman ang nangyari, kaagad pinuntahan nila ang lugar kung saan natagpuan ang labi. Pero nang makarating doon, nakita nilang hindi mahitsura ang bangkay. Nagkalasog-lasog ito at nakahiwalay pa ang ulo sa katawan. Hindi din nila nakilala yon dahil nga lumulobo na yon pati na rin ang ulo. Bukod pa diyan, inuud na rin ito. Hindi naman sila nagbigay reaksyon doon. Baka kasi mapaghinalaan sila ng mga tao. Lalo pat sa mga sandaling yon, maraming residente ang naroroon at nakikiosyoso rin. Maraming nakakakilala sa kanila at maraming nakakaalam na wala ng asawa si Tatay Nestor. Umalis sila at nang makalayo, humagulgol ng iyak itong si Roldan. Ang sabi niya, baka ang kanyang Nanay Rodora yon dahil hindi pa ito nagpapakita sa kanila. Kung may tatanong, 2 beses umanong nagpapakita si Nanay Rodora sa loob ng 1 linggo. Pero sa panahong yon, halos 1 buwan na itong hindi lumilitaw. Pinakalma naman siya ng kanyang ama. Baka umano ibang tao lang yon. Masasaktan lang sila kapag inisip na ang Nanay Rodora yon. Hirap naman ito, tay. Paano kung siya yon? Kung ganun, tanggapin na lamang natin, anak. Aminado akong nasasaktan ako ngayon, pero ano bang magagawa natin? Ipagdasal na lamang natin na hindi yun ang nanay mo. Pagkatapos nun ay umuwi silang 2. Sa mga puntong yun, umaga na nang makarating ng bahay ang 2. Walang paalam na umalis si Roldan. Pinuntahan niya ang bahay ng kanyang Nanay Rodora. Nang makarating doon ay pansin niyang walang tao. Medyo madumi ang lugar. Para umanong nagkakatotoo na ang hinala niya. Napatay na ang kanyang Nanay Rodora. Umuwing malungkot si Roldan. Habang binabagtas ang napakasukal na lugar, may narinig siyang pagtawag. Paglingon niya kung sino ito. Nakita niya ang isang matandang lalaki. Nakapatong ito sa nakalitaw na malaking ugat ng puno. Tinitigan niya ng ilang segundo
hanggang sa bumaba ito at naglakad patungo sa kanya. Walang-wala lamang si Roldan. Binati niya pa yon ng magandang umaga. Kaso hindi naman tumugon. Sa halip, para bang galit dito. Anong ginagawa mo dito? Diretsyong tanong ng matanda. Nang marinig yun ni Roldan ay kaagad naman niyang sinabi na may pinuntahan lang. Pero, sino ang pinuntahan mo? Ang nakatira dyan? Bakit? Anong sadya mo sa kanya? Medyo kabigatan ang pagsasalita ng tao. Kaya naman nagkakutob na ng iba si Roldan. Sa isip niya, baka aswang ito. Kaya naman agad siyang nag-aalibay. Sinabi niyang pumusit lamang siya sa lugar dahil makikisuyo ng tanim na bulaklak. Mahilig umano ito sa pananim. Hindi ka marunong magpalusot. Kalalaki mong tao ay bulaklak ang hilig mo. Sabihin mo kamong kamag-anak mo ang nakatira dyan. Aswang ka ano? Ano? Hindi no. Ano po yung pinagsasabi nyo? Manunugis po ba kayo ng aswang? Hindi. Hindi ako pumapatay ng kauri ko. Yang nakatira dyan, ang pumapatay ng kauri. Isa ako sa mga plano niyang patayin. Naamoy ko sa iyo ang dugo niya. At naamoy ko sa iyo ang dugo ko. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay yung nawawalang anak ni Rodora. Ang galing. Napakagaling. Totoo nga ang hinala ni Roldan. Aswang nga ito. Ang problema noon ay hindi niya inaasahang naamoy pala siya ng aswang. Umatras ang binata. Nagpalinga-linga sa likod kung saan siya tatakbo. Pero nakaumang rin ang kamay niya sa may taluban ng itak. Muli umanong nagsalita ang nilalang. Ang sabi nito'y inaabangan niya ang nanay Rodora. Pero ano bang nangyari at anak ang bubungad sa kanya noon? Ang anak daw ni Rodora ang dahilan kung bakit unti-unting inuubos ang kanyang angkan ng sarili lamang din nilang kadugo. Maging ang asawa niya'y hindi pinalampas ni Nanay Rodora. At ito daw yung natagpo ang patay sa kabilang parte ng gubat. Ano? Hindi pala si Nanay yun? Kung ganun, buhay pa siya. Wika ni Roldan sa sarili. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, mabilis na tumakbo si Roldan. Para na umano siyang wala sa saktong katinuan nun. Aminado siyang may tapang siya na likas talaga sa kanya pero malaking tao daw yon. Kahit matanda ito. Bukod pa diyan, may itak ding dala kahit na aswang pa yon. Sumasaglit ng tingin si Roldan sa kanyang likuran. Wala na ang tao doon sa kinaroroonan nito. Pagbalik niya ng tingin sa landas, nawindang ang binata ng bumungad sa kanya ang nakadapa habang nakatuwad na tao at sobrang pangit umano na mukha nun. Ito yung matandang nasilayan niya kanina. Nakakakilabot umano. Malinaw na nakikita niya ang mukha dahil nga may araw yon. Tumutulo pa ang laway nito na waribay natatakam ito sa kanya. Kung may tatanong nyo na kahit may araw, ay kayang magpalitan nyo ng nilalang. Ganito yan. Kapag ang aswang ay nasa loob ng kanilang teritoryo, nakakaya nitong mag-anyong aswang pero pahapyaw lang. Iba pa rin talaga kapag gabi, dahil ito ang kalakasan nila. Umatras si Roldan. Hinatang niyang itak para kapag sumunggab umano yon ay kaagad niyang maihataw ito. Gumagapang na parang pusang nagtitiktik ng dagayon patungo sa kanya. Kasabay pa nito ang pagsinghot
na para bang humihilik na malaking baboy. Tinatagpas ni Roldan ang damo. Inaambahan niya ang pagtaga, pero hindi natitinag nun. Hindi ito umiilag. Nakasunod lamang sa kanya at palaki ng palaki ang bibig nito. Para umanong goma ang pisngi. Umiinat yon at kitang-kita ni Roldan ang wari sira-sirang mga ngipin na matutulis. Napabitaw na mabibigat na salita si Roldan. Bigla siyang tumakbo. Pero muli ay humarang ito sa kanya ng ganoon kabilis. Mabilis pa umano sa isang iglap. Dito ay naisip ni Roldan na wala na siyang magagawa. Ramdam niya na ang kamatayan noon. Kaya naman pinili niyang lumaban. Nag-ipon ng tapang ang binata sabay wika ng, "Lumapit ka dito. Sige, lapit. Nanghiya ka." Humataw ng itak si Roldan, pero hindi tumama ito. Umusog lamang ng konti at pinagtatawanan siya. Paulit-ulit na inuundayan ni Roldan ng pagtaga, pero hindi talaga siya nakakapagpatama nun. Ilang saglit pa, bigla na lamang umanong sumugod ito sa kanya. Napatamaan niya ng itak, kaso napakakunat umano. Sinakal siya nito hanggang sa natumba ang binata. Kagaya ng nangyari sa kanya noong nakaengkwentro siya ng aswang, naiipit si Roldan. Hindi siya makapanglaban. Bukod sa nakadagan sa kanya ang nilalang, ay napakalaking tao pa nito. Hanggang sa, "Ako naman yung sadya mo, di ba? Huwag mong idamay ang galang batang yan. Pakawalan mo siya." Wika ng Nanay Rodora, na sa mga sandaling yon ay dumating na lamang bigla. Nasa gilid ito ilang dipang layo. Si Roldan, hindi niya daw makita dahil nahaharangan ng damo. Hindi naman nakinig yung nilalang na nakadagan sa kanya. Sa halip ay tumawa ito ng tumawa. Huwag daw siyang pinagloloko dahil natuklasan niya na ang sekreto. Naamoy niya ang dugo ng binata na isa ding aswang. At kung hindi siya nagkakamali ay anak umano yon ni Rodora. "Matagal nang patay yung anak ko. Baliw ka ba, Tio Ricardo?" Sambit ng Nanay Rodora. Nagulat naman si Roldan. Tiyo pala ng kanyang nanay ang aswang na ito. Hinigpitan ng pagkasakal. Dahilan namang halos lumuwa ng mga mata ni Roldan sa sakit nun. Nakalabas na umano ang kanyang dila. Hindi na siya halos makahinga. Hanggang sa bigla na lamang umanong may umalingaw-ngaw na putok ng baril. Dito ay nagulat ang nilalang. Nabitawan niya si Roldan. Pagbangon ni Roldan, nakita niya ang isang ubod na tandang lalaki sa may unahan. Ito ang nagpaputok ng baril. Pero nagtataka ang binata dahil sa isip niya, para kasing kasama ito ng Nanay Rodora. Ang sabi naman ni Nanay Rodora, ang bala daw ay may sumpa. Kapag tumama ito sa isang aswang, ay tatalab ito at kahit daplis, mamamatay ang matatamaan na yon. Sinubukan kong kumbinsin ang asawa mo, Tio Ricardo. Kahit papano'y may awa pa ako sa kanya. Pero anong ginawa niya? Nang laban. Hindi naman pwedeng hindi ko ipagtanggol ang sarili ko. Nagtiwala ako sa inyo. Akala ko'y dalawa na lamang ang aswang na banta. Pati din pala kayo. Ganun din ang pananaw. Ikaw ang baliw, Rodora! Hindi nga natin sila kapamilya pero kauri natin sila. Paano mo nagawang tablahin ang mga kauri mo? Dahil ba dito? Itong anak mo sa tao. Ang tugon naman ni Nanay Rodora, kahit sinong ina ay hindi kayang pabayaan ng kanilang anak.
Kahit kauri pa basta banta ito. Gagawin niya ang lahat maprotektahan lamang ang anak. Dagdag pa ni Nanay Rodora. Akala niya ay tapos na dahil napatay niya na ang 2 at huling banta pero hindi pa pala. Baliw ka nga, Rodora. Tinabla mo ang marami kapalit ng isa. Tinabla ko yung kalahi, Tio Ricardo. Hindi lang dahil sa anak ko, kung hindi dahil sa prinsipyong pinaiiral niyo at pananalasa ng mga tao. Sabat ng Nanay Rodora. Sumunggab daw itong si Ricardo, pero pinaputukan ng baril ng matanda. Makikitang hindi iniinta ang pagkatama. Nakalapit pa ito kay Nanay Rodora, kaso bigla na lamang itong nangisay. Natumba. Tumirik ang mga mata. Tumayo si Roldan at mabilis na lumapit sa nanay. Nakita niyang bumubula ang bibig ng aswang. Lumapit na rin yung ubod na tandang lalaking yon. Kinakargan pa ng bala ang baril nito. Ang sabi ng Nanay Rodora, lolo daw ito ni Roldan at ang pangalan ay Islaw. Kakarating lamang umano galing pang Mindanao. Buhay pa pala yung lolo ko sa panig mo, Nay. Pero paano magkasundo kayo? Di ba nga aswang din siya? Nakapagtataka nga. Papanong tumulong ang lolo ni Roldan? Ang pinupukol na punto dito ay ang kaukulang patakaran na hindi pwedeng magkaroon ng anak ang isang aswang sa tao. O sa ibang salita, hindi pwedeng magkaroon ng pamilyang tao yon. Hanggang sa nagsalita itong si Lolo Islaw at ang sabi, katulad ni Nanay Rodora, lumikas din sila. Pero bumalik si Nanay Rodora dahil hindi nito matiis si Roldan. Pumapanig si Lolo Islaw kay Nanay Rodora, maging ang lahat ng mga kapatid ng Nanay Rodora noon. Pero para maiwasan ng malawakang kaguluhan, minabuti nilang lumikas. Pero nang malaman ni Lolo Islaw na pumapalag si Nanay Rodora sa kauri nito, naiisip niyang bumalik at makipagsapalaran na lamang. Katunayan, pabalik na rin ang mga kapatid ni Nanay Rodora. Papasalamat ako, Tay, at paparating na sila. Huwag tayo maging duwag. Ikaw na rin yung nagsabi na iba tayo kumpara sa kanila. Pinalaki mo kaming mabubuti. Kaya hindi mo ako masisisi kung nasa panig talaga ako ng mga tao. Bakit pa kailangang sundin ang prinsipyong baluktot na noon pa man mapanghasik na? Hindi na nakapagsalita ang matanda. Ilang saglit lang ay umalis na ito. Ang labi doon ay kinaladkad lamang ni Nanay Rodora na parang laruan. Sobrang lakas talaga ng aswang ayon kay Roldan. Tapos ay inilibing ito sa liblib. Nakakabilib umano ang lakas kahit nasaan yung tao pa. Hindi lang niya nakuha ang abilidad nito dahil nagmana siya sa kanyang ama. Nagsidatingan ilang araw makalipas sa mga kapatid ni Nanay Rodora. May mga sariling pamilya pala ang mga ito. 3 ang mga kapatid ni Nanay Rodora. Puro lalaki. Nakilala niyang lahat. Malamang sa malamang, sa puntong yun umano ay wala na sigurong gagambala pa. Kumbaga, malaya na sila. Mantakin niyo, pumalag na ang mga kapatid o kapamilya ni Nanay Rodora. Kapag may gulo ay hindi na sila takot makipagpatayan. Wala na sa kanila ang prinsipyo na yan. Ang umiiral ay ang mamuhay ng normal na parang tao lamang din. Nakasama na nila sa wakas si Nanay Rodora. Sobrang saya noon ni Roldan. Alam niyo, pwede naman palang pigilan ng sumpong ng aswang. Kaya nga daw itong gawin ni Nanay Rodora. Sadyang pinasok lang talaga ng kademonyohan ng iba at nagpapadala sa tukso ng dilim. Ang masasabi ko sa kwento,
Tunay ngang lingid sa kaalaman natin ang mundong ginagalawan ng mga aswang. Though, marami namang patunay na ganun talaga sila. Hindi lang natin alam na habang namumuhay tayo, ay may nangyayari palang kaguluhan sa panig nila. Mantakin nyo, yung lugar dito talaga nangyari. Tingin ko ay wala nang mapanghasik na aswang doon. Lalo na yung pamilya ni Nanay Rodora na nakatira doon. Ramdam kong mababait sila. Tama at walang nanay na kayang talikuran ng anak, maliban na lamang kung sinapian ng demonyo ang isip. Kagaya na lamang ng iba dyan na nagpabuntis tapos binibigay ang bata sa iba. O hindi naman kayo tinatapon. Bilib din ako sa tatay ni Roldan. Napalaki ng mabait at naging responsableng anak ito. Sana lang lahat ng mga magulang mababait na kagaya ng nailalarawan sa kwento. Mantakin nyo, sa palaran ng ginawa ng mga magulang ni Roldan, magkaroon lamang ng ligtas na buhay ang binata. Hanggang dito na lamang po, Sir Seth. Maraming salamat po.